Kamusta? Ako si Sarah, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi sa inyo ng isang kwento na nagbigay ng malaking pagbabago sa aking buhay. Hindi ko alam kung paano ko simulan ang pagsasabi ng mga bagay na matagal ko nang tinatago. Isang gabi na magpapabago sa lahat ng akala ko'y normal na parte ng buhay. Nagbukas ng pinto sa mga bagay na hindi ko kayang iwasan. Nasa bahay kami ng gabing iyon. Ako, si Tito Manny, at ang iba pa naming mga kamag-anak. Wala akong ideya kung paano magbago ang takbo ng gabi. Ang isang malupit na pangyayari na maghahatid sa akin sa isang landas ng sakit at kalituhan. Si Tito Manny, ang pinakamalapit kong kamag-anak, ay palaging nasa paligid. Hindi ko siya nakitang may masamang intensyon. Hindi ko naisip na ang mga simpleng galak sa buhay ay magiging sanhi ng isang malupit na pagbabago. Nasa sala kami, nagkakasama. Ang lahat ay tila magaan. Masaya ang mga usapan, puno ng tawa. Pero sa kabila ng mga tawanan, may nararamdaman akong kakaiba. Si Tito Manny, na madalas tumulong sa mga magulang ko, ay lumapit sa akin habang naghahanap kami ng makakain. Ang simpleng paglapit niya ay hindi ko inisip na magiging masama. Gusto ko lang sana na mag-enjoy sa gabi. Pero sa bawat paglapit niya, naramdaman kong unti-unting may pagtaas ng tensyon. Ang mga kamay niya na normal ko lang tinatanggap noong bata pa ako ay may ibang pakiramdam ngayon. Parang may ibang ibig sabihin. Ilang sandali lang, nagbago ang lahat. Pumuwesto siya sa tabi ko at kahit may ibang tao sa paligid, pakiramdam ko'y kami lang ang naroroon. Ang mga mata niya ay may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga kamay niyang dati hindi ko pinapansin. Ngayon ay dahan-dahang humawak sa aking braso. Parang may nagsasabing may nangyayaring hindi tama. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon. Naramdaman ko na lang na ang kanyang mga labi ay dumapo sa aking leeg, marahang humaplos. Mabilis akong napaatras, naguguluhan sa nararamdaman ko. Takot, ngunit hindi ko kayang ipaliwanag. Nais kong magsalita, humarap sa kanya at magsabi ng tama. Pero ang katawan ko ay tila hindi makagalaw, ang mga mata ko lang ang nagpatuloy sa pagtulo ng luha. Ang mga kamay ni Tito Manny ay nagsimulang maglakbay, hindi ko na siya matanggalan ng tingin. Ang bawat paggalaw niya ay may kasamang init na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat hakbang niya ay nagpapalakas ng takot at kalituhan sa puso ko. Nakaramdam ako ng sakit, ngunit hindi ko pa rin siya kayang itulak palayo. Lahat ng nangyari ay magkahalong damdamin. Pagkalito, takot, at ang tila pagkabighani na nararamdaman ko. Hindi ko na kayang itago pa. Gusto ko nang magsalita, magtakbuhan, ngunit ang mga mata ko ay naglalaban sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, siya ay patuloy pa ring lumalapit, nagmamasid, at tila walang pakialam sa nararamdaman ko. Ang mga labi ko ay nanatiling nakakapit sa mga salitang hindi ko kayang ipahayag. Iyon na ang simula ng isang gabi na hindi ko malilimutan. Kung akala ko'y isang normal na gabing puno ng kasiyahan, ako pala ay naligaw sa isang lugar na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang susunod na mga araw. Pero natutunan ko sa gabing iyon na hindi lahat ng makikinis na mga gabi ay may magandang kalalabasan. Nandyan si Tito Manny sa tabi ko, walang kaalam-alam na ang mga simpleng tanong at galak na palagi naming ginagawa ay nagiging dahilan ng unti-unting pagbabago sa nararamdaman ko. Kung dati ay ang tawa ko lang ang naririnig mula sa aming dalawa, ngayon, ang tahimik na hangin na pumasok sa kwarto ay tila nagsasabing, may nangyayaring hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko siya kayang tignan ng diretso at hindi ko kayang magsalita. Lahat ng nangyari ay tila isang pangarap na hindi ko alam kung gusto ko bang magising o magpatuloy. Nasa kwarto ako noong gabing iyon, nag-aayos ng mga gamit. Ang mga mata ko ay nakatingin sa bawat detalye ng kwarto,
Ngunit hindi ko makita ang mga bagay na dati normal para sa akin. Si Tito Manny ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang presensya ay may ibang epekto sa akin. Ang mga simpleng usapan namin noon tungkol sa trabaho at pamilya ay nauurong, napapalitan ng titig at mga galaw na may kakaibang pakiramdam. Bakit nga ba ako nakaramdam ng ganito? Si Tito Manny, na palaging may kwento, na tila walang mali siya sa mga ginagawang biro, ay may ibang aura sa mga mata ko ngayon. Ang kanyang tinig, na dati puno ng kaligayahan at aliw, ay ngayon may kalakip na seryosong tono. Wala akong magawa kundi magpakumbaba sa nararamdaman ko, na kahit ako mismo, hindi ko kayang unawain. Gusto ko sanang isantabi ang mga naiisip ko, ngunit parang may isang puwersang humihila sa akin palapit sa kanya. Ang bawat titig niya, ang bawat galaw niya, ay para bang may kuryenteng dumadaloy sa hangin, at hindi ko kayang labanan ang bawat pagdampi ng kanyang katawan. Noong una, akala ko'y normal na ang magkasama kami. Pero ang mga kamay na madalas kong iniiwasan, ay ngayon ay humihingi ng atensyon. Hindi ko kayang tanggalin ang tingin ko mula sa kanyang mga mata, at sa bawat segundo na lumilipas, parang mas lalo akong nadidikit sa kanyang presensya. Ang mga kamay ni Tito Manny ay nagsimulang maglakbay, dahan-dahan at walang kahirap-hirap, patungo sa aking mga braso. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, pero isang parte ko ang nagsasabing tama lang iyon. Isang parte ko ang nagsasabing hindi ko kayang itulak siya palayo. At habang patuloy siyang lumalapit, naramdaman ko ang init na umabot sa aking mga pisngi. Ang puso ko ay tila gustong tumalon sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga palad habang humaplos siya sa aking mga braso, at ang katawan ko'y tila naglalaban. Isang bahagi ng akin ang naguguluhan, ngunit ang isa naman ay tila nawawala sa sarili. Napansin ko na lang na ang mga galaw ko ay hindi ko na kayang kontrolin. Ang bawat sandali na kami ay magkasama ay nagiging mas intense. Nakaramdam ako ng isang kakaibang alon sa aking dibdib na hindi ko kayang pigilan, at parang ang hangin ay naging mabigat, puno ng enerhiya na puno ng mga hindi nasasabi. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Bakit hindi ko kayang magtangkang humiwalay? Lahat ng katawan ko'y may sumisibol na kalikutan na parang gusto ko nang sumunod sa bawat galaw niya. Ang bawat haplos, bawat titig, bawat silip ng kanyang mga mata ay nagiiwan ng hindi maipaliwanag na init. Hindi ko na kayang sabihin na ako'y hindi apektado. Kasi ang totoo, nararamdaman ko na ang bawat segundo ay may kakayahang baguhin ang lahat ng nakasanayan ko. Siya na dati, tila parang isang pangalawang tatay sa akin, ay ngayon, nagiging isang hindi ko kayang itaboy na alon sa dagat ng aking mga nararamdaman. Tinutukso ko na lang ang aking sarili, at sa bawat galaw ng aking katawan, parang may nararamdaman akong pananabik na hindi ko kayang pigilan. Ang mga halakhak na dating kasama sa mga kwento ay napalitan ng isang katahimikan na sa isang banda ay puno ng mga hindi kayang sabihin. Ang aking mga kamay ay hindi ko kayang alisin sa kanyang mga braso. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay tila nagsasabing kumilos at sundan siya. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nangyari pagkatapos. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nararamdaman ko. Pero natutunan kong tanggapin na hindi ko kayang itanggi ang mga nangyayari. Siya, si Tito Manny, ay nagdala ng kakaibang pakiramdam sa aking mundo. Kung ang mga araw na ito ay puno ng mga pagbabago, marahil ito ang unang hakbang patungo sa mga bagay na hindi ko pa kayang lubos na unawain. Wala na akong magawa kundi magdahan-dahan at magtago ng mga nararamdaman. Hindi ko na kayang pigilan ang pusong tila nag-aalab at ang mga mata ko na hindi maiwasang mapako sa kanyang katawan. Si Tito Manny, na dati tito ko lang, ay unti-unting
nagiging isang imahe na puno ng kalituhan sa aking isipan. Ang bawat galak na iniiwasan ko noon ay ngayon parang isang alon na rumagasa sa aking mga dibdib. Habang kami ay magkasama sa isang kwarto, hindi ko na kayang iwasan siya. Sa bawat hakbang niya, parang may hinahanap akong sagot sa kanyang mga mata. Ang mga galak na dati pinipigilan ko ay hindi ko kayang ilihim. Ang mga kamay ko, na madalas ay takot humaplos, ay ngayoy naglalakbay sa hindi ko kayang kontrolin. Ang mga daliri ko ay dumampi sa braso niya, at sa bawat haplos ko, ang init ng katawan ko ay tila lumalakas. Bilog ang kanyang mga mata, at sa bawat tanong niya, ang sagot ko ay hindi na katulad ng dati. Ang mga salitang unang dumating sa aking bibig ay naiwan na lang sa hangin, sapagkat ang mga galaw niya ay mas malakas kaysa sa kahit anong sasabihin ko. Ang katawan ko ay nag-aalab, at sa bawat titig niya, parang may nararamdaman akong humihilom sa bawat sugat ng aking kalooban. Hindi ko kayang isalaysay kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Ngunit sa bawat titig niya, ang mga gabing matagal ko nang iniiwasan ay bigla na lang muling bumangon. Nandyan siya, si Tito Manny, na parang hindi ko kayang takasan. Ang bawat galaw niya ay tila sinasadya. Ang mga kamay niya ay naglakbay mula sa aking mga balikat hanggang sa aking likod. At habang tinatapik niya ang aking katawan, ang bawat pisil niya ay isang alon na bumangon sa aking katawan. Hindi ko kayang ilihim ang nararamdaman ko. At sa bawat sandali, ang puso ko ay patuloy na bumibilis. Sa bawat pagsandal ko sa kanya, ang amoy ng kanyang pabango at ang init ng kanyang katawan ay parang nagsasabi sa akin na walang lugar para tumakas. Nakapikit ako at ang mga mata ko ay naglalakbay sa kalangitan ng mga alaala. Ang mga galak na matagal nang iniwasan ay ngayon ay isang alon na bumangon sa aking katawan. Hindi ko kayang ilihim, hindi ko kayang magsinungaling. Ang mga gabing iyon, na puno ng kalituhan, ay nagiging isang pader na hindi ko kayang sirain. Si Tito Manny ay patuloy na nagsasalita, ngunit ang mga salita niya ay nagsanhi ng mas matinding alon sa aking dibdib. Ang mga mata niya ay nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ngunit nararamdaman ko na ang mga salitang iyon ay kailangan kong marinig. Hindi ko na kayang ipaliwanag kung bakit, ngunit sa bawat sandali, ang puso ko ay tila umaasa na sana ay magpatuloy ito. Hindi ko na kayang takasan ang nararamdaman ko. At sa bawat galak na dumarating, ay patuloy kong tinatanggap. Habang ang mga kamay niya ay unti-unting naglakbay sa aking katawan, ang mga mata ko ay nagsimulang maglakbay sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang bawat galaw niya, ang bawat titig niya, ay nagsasanhi ng bagong alon sa aking kalooban. Ang bawat galak na nararamdaman ko ay nagiging isang matinding apoy na hindi ko kayang patayin. Ang mga hakbang na hindi ko kayang ilihim ay nagiging mas malakas. Hindi ko kayang pigilan ang katawan ko na maglakbay patungo sa kanya. Ang mga kamay ko ay nagsimulang humaplos sa katawan niya, at ang mga labi ko ay hindi ko na kayang ilihim pa. Sa bawat pagdampi ng aming mga katawan, ang init ay tila lumalakas. Hindi ko kayang takasan ang mga salitang hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat galak, sa bawat alon ng nararamdaman ko, ang puso ko ay naglalakbay patungo sa mga bagay na hindi ko kayang alisin. Ang lahat ng ito ay nagiging isang bagong simula, isang bagong hakbang patungo sa hindi ko. Matapos ang gabing iyon, tila ang lahat ay nagbago. Ang mga araw na dumaan ay puno ng mga katanungan, mga pangarap, at mga takot na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Si Tito Manny ay hindi ko na matutunang tingnan ng pareho. Ang mga mata niya, na noon ay may kasamang pagnanasa at init, ay nag-iwan sa akin ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Hindi ko na alam kung paano babalikan ang mga simpleng araw na siya lang ang isang tito na matagal ko nang nakasanayan.
Ipinagpatuloy ko pa rin ang mga araw ko. Ngunit ang bawat galak, bawat paghinga ko ay may kasamang bigat. Habang lumilipas ang mga oras, ang mga galak na iniiwasan ko noon ay tila nagiging isang alon na bumangon sa aking dibdib. At ang mga gabing hindi ko kayang kalimutan ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalakas ang pakiramdam na ibinulong sa akin ng kanyang mga kamay at mga mata. Ang lahat ng ito ay naging isang sagot sa mga tanong ko. Minsan, gusto ko siyang kalimutan, ngunit tila masyadong malakas ang nararamdaman ko na hindi ko kayang kontrolin. Isang araw, nagkita kami ni Tito Manny sa sala. Hindi ko alam kung anong nangyari sa aking katawan. Hindi ko kayang alisin sa aking isipan ang mga halik, ang mga galak na hindi ko alam kung paano ilarawan. Ang bawat galak ay naging isang sugat na nagdulot ng matinding sakit. Dumaan siya sa harapan ko at binigyan ako ng isang tingin na nagdulot ng isang matinding kilig sa katawan ko. Napansin ko na ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa, ngunit may kasamang lungkot. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Tito, paano na tayo? Ang tanong ko. Hindi ko alam kung paano ipahayag ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang magsalita ng maayos. Hindi ko kayang magpaliwanag. Ang mga kamay ko ay nagsimulang magkaproblema sa paghawak ng mga bagay na nasa paligid ko. Ang mga labi ko ay hindi kayang magsalita ng mas malinaw. Saan nga ba ako pupunta mula dito? Nakita ko ang saglit na pagkatalo sa kanyang mga mata. Alam kong may mga tanong siya sa kanyang isipan. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko kayang malaman kung paano niya ito sasagutin. Hindi ko kayang maghintay sa sagot niya. Dahil alam ko na sa bawat sagot na matanggap ko, ay magiging isang hakbang patungo sa hindi ko kayang balikan. Ang mga hakbang na ginawa namin ay nagbago ng aming mga buhay, ngunit ang mga tanong na naiwan ay mas matindi kaysa sa sagot na hinihintay ko. Hinawakan niya ang aking kamay at sa simpleng galak na iyon, nagsimula na namang mag-alab ang aking puso. Ngunit may isa pang pakiramdam, ang pakiramdam ng takot. Takot na hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Takot na baka may magbago sa aming relasyon. Takot na baka magdulot ito ng mas maraming komplikasyon kaysa sa magaan na sandali. Ngunit sa mga pagkakataong ito, hindi ko kayang umiwas. Ang mga tanong ko ay patuloy na lumalabas sa aking isipan. Ano ang mangyayari sa amin? Ano ang magiging kinabukasan ng mga gabing puno ng init at paghihirap? Hindi ko alam kung may sagot pa. Ngunit alam ko na sa mga sandaling iyon, ang nararamdaman ko ay totoo. Ang mga galak at sakit na naaalala ko mula sa gabing iyon ay nagsisilbing gabay ko. Si Tito Manny ay hindi nagsalita. Ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng higit pa sa mga salitang hindi niya kayang ipahayag. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay, ang bawat pagtingin ay nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ngunit may isang bahagi ng aking katawan na hindi ko kayang labanan. Nasa isang malamlam na hapon ako noon, nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng mga ulap na dahan-dahang dumadaan. Minsan, naiisip ko kung paano ang buhay ko bago ang lahat ng nangyari. Ang mga simpleng araw na puno ng katahimikan at hindi ko pa alam ang tunay na kahulugan ng mga damdamin na ngayon ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Hindi ko na kayang balikan ang mga nakaraang araw ng walang pakiramdam ng takot at hindi ko na matandaan ang sarili kong ngiti bago dumaan. Si Tito Manny, nasa isang bagong yugto ako ng buhay ko at ang bawat hakbang ko ay puno ng pangarap at takot. May mga araw na gusto ko na lang sumigaw, magtago, at kalimutan ang lahat ng ito. Ang mga desisyon ko ay patuloy na humuhubog sa aking pagkatao. Habang ako'y nagmumuni, naiisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Kung nararapat ba ang mga pagnanasa
At pagdama ng init sa katawan ko, nadulot ni Tito Manny. Hindi ko alam kung sino ang dapat sisihin o kung meron man. Ang tanging alam ko lang ay ako'y nagsimula ng isang paglalakbay na hindi ko alam kung saan magtatapos. Dahil sa mga gabing iyon, ang mga tanong ko sa sarili ko ay tumagal. Ang mga gabing may kasamang init ng katawan, halik na masarap at masakit, at ang mga mata ni Tito na puno ng lihim, ay nag-iwan ng mga pagkatalo sa aking puso. Ngunit sa bawat pagnanais ko na magsimulang muling maglakbay, may kasamang takot. Takot na baka hindi ko kayang iwan ang mga alaalang ito. Mga alaalang nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na saya. Ngunit nagdulot din ng matinding sakit, isang linggo na ang lumipas mula sa huling pagkakataon na nagkita kami ni Tito Manny. Ang init ng katawan ko, nadulot ng kanyang mga galak at init ng mga kamay niya, ay patuloy na bumangon sa aking katawan. Hindi ko kayang kalimutan ang mga sandaling iyon. Ang mga sandali nang hindi ko kayang labanan. Ngunit hindi ko rin kayang isantabi ang mga pagdududa at takot na patuloy na dumadaloy sa aking isipan. Ang tanong na iyon, tama ba ang mga nangyari? Ay parang patuloy na humahaplos sa aking puso na hindi ko kayang sagutin. Habang ang buhay ko ay patuloy na umiikot, natutunan kong tanggapin na ang mga bagay na nagaganap ay may dahilan. Marahil ito ang paraan ng buhay upang turuan ako ng mga bagay na hindi ko alam. Ang mga gabing puno ng init, mga salitang hindi ko kayang ipaliwanag, at mga mata ni Tito na puno ng lihim ay mga bahagi ng paglalakbay na hindi ko kayang alisin sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong magpatawad. Patawarin ang sarili ko sa mga desisyon na nagbago ng aking landas. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga kasunod na desisyon. Ngunit alam ko na sa mga sandaling ito, ang mga hakbang na ginawa ko ay naging bahagi ng aking pagkatuto. At kahit na hindi ko pa natutunan ang lahat ng sagot, natutunan ko na sa bawat hakbang ko ay may kasamang aral. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ay hindi ang pagsasabi ng tama o mali, kundi ang pagtanggap sa mga hindi inaasahang pangyayari. At sa mga sandaling iyon, natutunan kong hindi ko kailangang magmadali. Ang bawat hakbang ay may dahilan, at kahit na mahirap, patuloy akong maglalakbay. Matapos ang lahat ng nangyari, nararamdaman ko pa rin ang bigat ng mga kaganapan sa mga nakaraang linggo. Minsan, pakiramdam ko ay parang ako'y naglalakad sa isang madilim na daan nang walang kasiguraduhan kung saan papunta. Habang ang mga tanong ko sa sarili ko ay patuloy na bumangon, may isang araw na nagbago ang lahat, isang lihim na hindi ko inaasahan. Nagpunta ako sa isang maliit na kapehan, isang lugar na tahimik at malayo sa ingay ng syudad. Inisip ko na baka dito ko mahanap ang kaunting kapanatagan, kahit saglit lang. Habang iniinom ko ang aking kape, isang matandang kaibigan ni Tito Manny ang lumapit sa akin. Hindi ko akalain na makikita ko siya roon, at hindi ko rin alam kung bakit ako natakot nang makita siya. Pero mas lalong nakakabahala nang magsimula siyang magsalita. Alam mo, Sarah, sabi niya habang tinitingnan ang aking mga mata, may mga bagay na hindi mo pa alam tungkol kay Tito Manny. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa aking katawan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, ngunit parang may kakaibang kaba akong naramdaman. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, sabay inom ng aking kape upang pagaanin ang nararamdaman. Huwag mong masyadong pagsaluhan ang lahat ng nangyari, patuloy niyang sabi. Hindi siya ang taong akala mo. Hindi siya ang Tito na kilala mo. Maraming taon na siyang may tinatagong lihim. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pagkabigla sa aking puso. Ang Tito na matagal ko nang kilala, na aking tinitingala, ay may mga lihim na itinatago sa akin
hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano ang naramdaman ko sa oras na iyon. May kasamang takot at kalituhan. At sa bawat segundo, tila hindi ko nakilala ang mga tao sa paligid ko. Ang mga kilos at saloobin ko ay nagsimulang magbago habang iniisip ko ang lahat ng pwedeng mangyari. Habang sinusubukan kong tanggapin ang sinabi ng kaibigan ni Tito, unti-unti kong naisip na baka nga may mga bagay na hindi ko pa nakikita, mga aspeto ng buhay ni Tito na hindi ko alam. Dati, iniisip ko na ang mga relasyon at mga desisyon ay simpleng bagay na naaayon sa kung paano tayo itinuring at pinalaki. Pero ngayon, pakiramdam ko ay napakabigat ng katotohanang dumarating. Ang mga lihim na ito ay nagbukas ng maraming tanong sa aking isipan. Bakit ko hindi nakita ito? Bakit hindi ko naramdaman ang mga pahiwatig na ibinibigay sa akin ng ibang tao? Tila lahat ng nangyari sa akin ay isang masalimuot na bahagi ng mas malaking kwento na hindi ko alam. Habang iniisip ko ang mga bagay na yon, naramdaman kong ang tunay na pagsubok sa buhay ay hindi kung paano natin naiintindihan ang ating sarili, kundi kung paano natin tinatanggap ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang hindi ko pa alam ay ang mga susunod na mangyayari. Kung ang lihim na ito ay magbibigay sa akin ng lakas o magpapabigat lamang ng aking pakiramdam, hindi ko pa alam. Ang tanging sigurado lang ako ay wala na akong magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan na nagsimula nang magbukas ang isang pinto ng masalimuot na realidad na hindi ko kayang pigilan. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Lahat ng mga lihim, ang mga pagtatanong na hindi ko masabi, ang takot na tumitimbang sa aking dibdib. Lahat ng ito ay humantong sa isang gabi na nagbago ng lahat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang katotohanan ay tumulak sa akin tulad ng isang agos na hindi ko kayang pigilan. Habang nakaupo kami ni Tito Manny sa sala ng bahay, nararamdaman ko ang tensyon sa hangin. Ang mga mata ko'y naglalakbay sa mga pader, sa mga bagay na sanay akong nakikita. Ngunit ngayon, para akong nakatingin sa isang lugar na puno ng mga tanong. Iniwasan kong makipag-eye contact. Alam ko na ang sagot sa lahat ng ito ay hindi ko pa kayang tanggapin. Tinanong ko siya, "Tito, totoo ba ang lahat ng sinabi ni Mang Pedro?" Ang boses ko ay malakas at matalim, na para bang may binabalak na isang pagsabog. Tumahimik siya at sa saglit na katahimikan, pakiramdam ko'y ang mundo ko'y unti-unting bumagsak. Ang mata ko'y nakatapat sa kanya, naghihintay ng sagot na matagal ko nang iniiwasan. Mabilis siyang tumingin sa sahig bago muling umangat ang kanyang mga mata sa akin. "Sarah," mahina ang kanyang tinig. At doon ko na lamang ramdam ang hirap ng mga salitang, "Yon, hindi ko inaasahan na darating ang araw na sasabihin ko sa iyo ang lahat ng ito." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Pakiramdam ko'y hindi ko na kayang magpatuloy pa. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Galit ba? Pagkalito? O isang uri ng sakit na mahirap ipaliwanag? Akala ko ba, Tito? Ako lang ang pinagkatiwalaan mo sa lahat ng ito? Tanong ko. Ang mga mata ko ay nagsimulang magpuno ng luha, ngunit pinilit kong pigilan ang mga ito. Gusto ko nang sumigaw, ngunit sa bawat saglit ng katahimikan, nagiging mas matindi ang sakit sa aking dibdib. "Sarah, hindi ko ibig sabihin ito," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi at pagkabahala. "Sa buong buhay ko, hindi ko ninais na magdulot ng sakit sa iyo. Pero may mga pagkakataon na kahit tayo ay magulang, minsan ay may mga bagay tayong hindi kayang kontrolin. Pero bakit, Tito?" Tanong ko. Pilit na kinakayang hindi magpakita ng kahinaan. "Bakit hindi mo ako sinabihan agad?
Bakit hindi mo ako pinrotektahan mula sa mga lihim na ito? Nag-angat siya ng tingin sa akin at nakita ko ang bigat sa kanyang mata. Hindi ko kayang gawin yun. Gusto ko lang sana'y ikaw ay maging masaya at hindi magdusa. Ngunit naiintindihan ko kung bakit nararamdaman mong ganito. Ang kasalanan ko ay hindi kayang ipaliwanag. Sumulyap siya sa sahig at tumango bilang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay hindi naging sapat para mapawi ang sakit na nararamdaman ko. At sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang mga relasyon ay puno ng mga desisyon na maghuhubog sa ating buhay. Magbibigay sa atin ng lakas o magpapabagsak sa atin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya o kung kaya kong tanggapin ang lahat ng ito. Sarah, sana'y magbigay ka ng pagkakataon sa akin, ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit. Alam kong nasaktan kita, ngunit ang mga lihim na ito ay hindi ko inasahang maging ganito. May mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Tila isang malaking ulap na bumagsak sa aking ulo. Hindi ko na kayang mag-isip ng malinaw. Natutunan ko na hindi palaging ang mga bagay ay mangyayari ayon sa ating plano. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi sapat para ipaliwanag ang lahat ng iyon. At sa bawat salitang binigkas ko, naging mas matindi ang pagkabigo ko. Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng bagay na tinutukoy ko sa sarili ko. Ito na nga ba ang katapusan? Ang tanong na iyon ay muling lumitaw sa aking isipan. Ngunit kahit paano, isang bahagi ng aking puso ay hindi pa rin matanggap na lahat ng ito ay natapos na. Siguro nga, ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay hindi nasusukat sa tamang desisyon, kundi sa kakayahan nating magpatawad. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng katahimikan sa aming pagitan ni Tito Manny. Para bang ang mundo ay nag-pause at pareho kaming hindi makakilos, hindi makapagsalita. Naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon na kailangan naming harapin, ngunit sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi maaaring manatiling nakatago. Isang araw, habang ako'y naglalakad papunta sa kwarto ko, narinig ko siya mula sa likod. Tinawag ang pangalan ko, Sarah. May pagkakataon pa ba para mag-usap tayo? Tanong niya, at sa tono ng kanyang boses, ramdam ko na may pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, ngunit nararamdaman ko na may mga sagot na hindi ko pa matanggap. Ang sakit at ang kalituhan ko ay nagsimula ng magbago, ngunit ang mga tanong ko ay nanatili. Pumunta ako sa kanyang kwarto at nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok, mukhang nag-iisip. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, ngunit alam ko na kailangan namin ng isang resolusyon. Kailangan ko siyang marinig at kailangan ko ring marinig ang sarili kong puso. Nag-isip ako, Tito. Ang sagot ko sa kanya, ang boses ko hindi kasing lakas ng dati. Siguro nga, may mga bagay na hindi ko pa kayang tanggapin, pero naiintindihan ko na may mga pagkakamali na hindi natin kayang kontrolin. Tumigil siya saglit at ang mga mata niya ay nagliwanag ng kaunti. Para bang siya rin ay natutunan ang mga bagay na dati hindi niya pinansin. Sarah, Anya, wala akong ibang hangarin kundi ang mapatawad kita at sana'y magpatuloy tayo sa paghilom. Hindi ko alam kung paano ko mababawi ang lahat ng ito, pero sisikapin kong ipakita sa iyo na maaari pa tayong magbago. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi madaling gawin, lalo na't ang mga sugat na dulot ng mga pagkakamali ay malalim. Pero sa mga pagkakataong ito, naisip ko na ang tunay na halaga ng pagpapatawad ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming beses mong binigyan ng pagkakataon ng isang tao, kundi kung paano mo natutunan na bitawan ang bigat ng nakaraan. Siguro, Tito,
Hindi ko pa kayang magpatawad ng buo, sabi ko. At ang mga mata ko'y nagsimulang magbuntong hininga. Pero hindi ko rin kayang patagilid na hindi magbigay ng pagkakataon sa ating dalawa. Siguro, sa susunod, magpapatawad ako. Pero ngayon kailangan kong maglakbay at maghilom. Nakita ko ang hirap sa mukha niya, ngunit alam kong naiintindihan niya. Hindi lahat ng bagay ay makakamtan agad at sa buhay may mga pagkakataon na kailangan mong maghintay. Ang pagpapatawad, tulad ng lahat ng bagay, ay isang proseso at darating din ang panahon na magiging buo ang pagkatawang iyon. Tumayo ako at bago ako lumabas ng kwarto, hinarap ko siya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa ating dalawa dito. Pero ang mahalaga ngayon ay ang pag-usad ko at kung magpapatawad ako, magbabalik loob din ako sa sarili ko. Sana, yun ang magbigay ng kapayapaan sa atin. At sa mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang bagong lakas. Ang mga pagkatalo, ang mga pagkalito, at ang mga sugat ay hindi permanente. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na maaari tayong magbago at maaari nating ipagpatuloy ang mga laban. Hindi sa pagtakip sa mga pagkakamali, kundi sa pagkakaroon ng lakas upang harapin at tanggapin ang mga ito. Ang kwentong ito na nag-umpisa sa isang lihim na puno ng takot at pagkabigo ay nagwakas sa isang pagnanais na magpatuloy, magpatawad at magbago. Hindi ko alam kung anong susunod, pero sigurado akong mas matatag ako. Ngayon, habang binabalikan ko ang mga araw na iyon, napagtanto ko na hindi madali ang magpatawad, lalo na kung ang sugat ay mula sa taong pinakamalapit sa iyo. Ang mga desisyon, pagkatalo, at mga pagkakamali ay nag-iwan ng mga bakas. Ngunit, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang natutunan ko. Na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagharap dito at sa pagtanggap na may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin. Naging mahirap ang proseso ng pagpapatawad, ngunit sa huli, nakita ko na hindi ko lang ito ginagawa para sa iba. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Ang pagpapatawad ay isang paraan upang makawala sa mga tanikala ng nakaraan at magpatuloy sa pagtahak sa landas ng mas maliwanag na bukas. Sana, sa bawat tao na nakakaranas ng tulad ng naramdaman ko, matutunan nilang magpatawad hindi dahil sa gusto nilang makalimot, kundi dahil sa gusto nilang magpatuloy at maghilom. Ang buhay ay puno ng mga pagkakamali, ngunit ang pinakamahalaga ay ang mga hakbang na ginagawa natin upang maging mas mabuting tao. Nakatagpo ako ng kapayapaan sa aking puso at sa mga simpleng sandali ng buhay. Natutunan ko na ang pagmamahal at pagpapatawad ay hindi basta-basta binubuo. Ang mga ito ay lumalago, tulad ng mga halaman na dahan-dahang umaabot sa araw. Minsan, kailangan mo lang tanggapin ang mga pagkatalo at mula dito, muling bumangon at magpatuloy. Sa ngayon, ako'y mas maligaya, mas matatag, at mas handa sa mga susunod na hakbang. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay, ngunit natutunan ko ng magtiwala sa aking sarili. Sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamagandang kwento ay hindi ang pagtakbo palayo mula sa mga pagsubok, kundi ang pagharap at pagtanggap sa mga ito. Mga kasirin, salamat sa pakikinig sa kwento ngayong araw. Naway nahanap niyo ang lakas at pag-asa sa bawat salitang naibahagi. Tandaan, sa bawat pagsubok ay may pag-asa at pagkakataon upang magbago. Hanggang sa susunod, laging maging matatag at magtiwala sa sarili. Maraming salamat at mag-ingat palagi.